Umaasa si Manila Congressman Bienvenido Benny Abante, isa sa mga co-chairperson ng Quad Committee ng Kamara na matapos na mailahad nila ang rekomendasyon para sa plenaryo ng Kongreso ukol naman sa naging takbo ng 13 Quad Committee hearings, mas mapapabilis na ang pagpasa ng mga panukalang batas na naglalayong ayusin ang mga kasalukuyang sistema. Kabilang na rito ang higit pang pagprotekta sa karapatan ng mga karaniwang mamamayan laban sa pag-abuso habang ginagampanan ng mga opisyal ang kanilang tungkulin. Kagaya umano ng nangyari noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay napakaraming paglabag na tila nabigyan pa ng pagpupugay, bagay na hindi raw mangyayari dapat sa isang demokratikong bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Congressman Bienvenido Benny Abante. The establishment of a national interagency investigative body, an independent agency tasked to investigate EJKs and the other human rights abuses committed by state and non-state actors. The creation of an independent international affairs service that is autonomous to ensure accountability free from the PNP influence. We also recommend the filing of appropriate charges against officials responsible for these atrocities. Bahagi yan ang mga pahayag ni Manila Congressman Bienvenido Abante, isa sa mga chairperson dyan sa Quad Committee na nagsagawa ng investigasyon. Habang binigyang din naman ni Santa Rosa, Laguna Congressman Dan Fernandez na hindi na dapat pang bigyan muli ng layaw ang mga dayuhang mamamayagpag na naman sa panahon kahalintulad na nangyari noong namayagpag itong Philippine Offshore Gaming Operators. Para kay Fernandez, ang mga butas ng proseso at impluwensya ng mga dating opisyal ang lalong nagpalala sa masamang epekto ng mga scam hub na umiral sa ating bansa. Narito pa ang mga pahayag ni Congressman Dan Fernandez. Itago man, pilit man, ay kusa namang ilalabas ng tadhana ang katotohanan kung ano ang dilim sa likod ng operasyon ng sugal na ito na sumisira sa kaayusan at imahe ng ating bansa. Ang mga buhay na mapabanyaga man o lokal nating kababayan na kinuha ang kanilang buhay ng mga mapag-abusong tagapamahala ng mga pogo ay ibinubulid na ang kaluluwa sa impyerno. Direct and indirect participation in the operation of Pogo must pay the price. Di po pwede nakalimutan na natin ang nakaraan at mag-move forward na tayo. We hope that the Executive Department, Mr. Speaker, through our President, Ferdinand Bongbong Marcos, will give justice to the families of the innocent people who are all victimized by these greedy crooks whose sole objective was to enrich themselves with Pogo money. Bahagi naman niya ang mga pahayag ni Congressman Dan Fernandez mula dyan sa Santa Rosa, Laguna. Nanindigan naman si Abang Lingkod Party List Congressman Joseph Stephen Paduano na masusi at mabigat ang mga hawak na ebidensya ng Quad Committee para naman maisulong ang mga kaso laban sa mga nagkasalang opisyal ng dating administrasyon. Git pa ni Paduano mula sa testimonya at mga dokumento na kanilang natanggap at nailahad din naman sa naturang lupon, naniniwala siyang titindig ang mga reklamo laban sa mga inaakusahan kaugnay ng samut-saring usapin. Narito ang bahagi ng pahayag ni Congressman Joseph Stephen Paduano ng Party List Abang Lingkod. After a thorough review of the pertinent information within each possession, the Joint Committee has identified compelling evidence that necessitates prompt and decisive legal action. Lagi yan ang mga pahayag ni Congressman Joseph Stephen Paduano. Pero ilang ulit nang sinabi ng kampo ng mga Duterte na handa silang harapin ang mga kaso at dalhin na lamang daw sa korte kung naisin at may mga ebidensyang hawak ang sino mang nag-aakusa sa kanila.
Para nga kay dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, mas mainam na sa korte na lang talakayin at sagutin ang mga usapin at hindi na ang kaladkarin pa sa mga pagdinig ng Kamara at maging ng Senado sa ilang mga pagkakataon. Narito ang minsang naging pahayag ni Attorney Salvador Panelo. It's a free country. Everyone is entitled to file any case against whomsoever they think that has violated the law, and let the courts decide the validity of such complaint. Bagiyan ang mga pahayag ni Attorney Salvador Panelo na ngayon ay nagsisilbing abogado naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.